Isang mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat, mga kapatid. Martes po sa loob ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon at huling araw sa buwan ng Oktubre at huling Martes sa kasalukuyang buwan, kung kaya't araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua, ang ating minamahal na patron at tagapagtanggol. Mga minamahal kong kapatid, pagbati po sa lahat ng mga viewers, mga followers, and supporters of our daily gospel reflection, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, ang mga members ng 1,000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, at lahat po ng mga benefactors. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan, saan man kayo naroon, patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po muli sa ating daily gospel reflection, sama-sama nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po sa ika-13 kabanata, mga talata 18 hanggang 21. Big things start from small beginnings. Yan po ang pamagat na pagninilayan natin sa araw na ito. If you cannot do little things right, you will never be able to do big things right, because after all, big things start from small beginnings. Mga kapatid, sa paggamit po ni Jesus sa Ebanghelyo ng talinghaga tungkol sa butil ng mustasa at sa lebadura na iniahalo sa masa ng harina upang ito ay lumaki o umalsa bilang pagsasalarawan sa kaharian ng Diyos, itinuturo lang po sa atin ng Panginoon ang pagpapahalaga sa mga bagay na maliliit na halos hindi na nakikita o napapansin ng marami. Mga bagay na pangkaraniwan kung ituturing, subalit kapag ginagawa natin araw-araw, ito ay lumalaki at nagiging napakahalaga. Sabi nga sa Pondo ng Pinoy, anumang magaling kahit maliit, basta't malimit, siguradong patungong langit. Mga kapatid, sa paggawa ng maliliit na bagay na may pagmamahal at kabanalan, siguradong makakarating tayo sa langit sa buhay na walang hanggan. In reality, a mustard seed takes time to grow. And the leaven, ang lebadura, it takes time to rise, to expand the whole loaf of bread. Nagsisimula sa maliit na bagay lang inihalo, subalit lumalaki. That is why I believe that a sinner who takes time to do small acts of goodness every day can one day turn to becoming a great saint. That is why in today's gospel, Jesus has made it clear to us that the kingdom of God grows like a mustard seed, and it works like a leaven, secretly, invisibly, and irresistibly. Kaya nga po, habang tayo ay patuloy na kumikilos at gumagawa para papagyamanin ang ating buhay at sarili, huwag sana nating kalimutan na bigyan ng pansin sa ating buhay at karanasan ang mga maliliit na bagay. Because after all, ang maliliit na mabubuting bagay na ginagawa natin araw-araw ay daan upang makamit natin ang langit na pangako ng Diyos. That is why when you fail to appreciate and see the value of little things in your life, you will surely fail to be touched by life. Without considering the value of small things, we may easily lose sight of what really matters in life. Yung mga mas mahalaga, siguradong hindi natin mapapansin kung yung mga maliit subalit mahalagang bagay ay hindi natin pinapansin. Tatlong aral po ang iniiwan sa ating pagninilay. Una, great things
Start with small things. Ang mga dakilang bagay nagmumula sa mga maliliit na bagay. Great things are not done by impulse, but by a series of small things that are brought together. Sabi nga ng isang old Chinese proverb, the man who removes a mountain begins by carrying away small stones. Pangalawa, the way we do small things determines the way we are doing everything. Sabi nga, kung di ka mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, ay paano ka papagtitiwalaan sa mga mas malalaki at mas importanteng mga bagay? Tandaan natin that the level of success is determined by the level of self-discipline and perseverance even in doing small things. Kaya yung paggawa natin na maliliit na bagay ay sukatan sa paggawa natin na mas mahalaga at malalaking bagay. Kaya sa mga ordinaryong gawain, sa maliliit na bagay, matuto ka ng gumawa ng tama at sana ay mapagkatiwalaan ka. Pangatlo, great people, no matter how great they have become, are not ashamed in doing small things all their lives. Yung bang kahit na mataas na ang narating mo sa buhay, kahit ikaw ay sikat na at marami ng achievements or accomplishments sa buhay, hindi ka nagiging mayabang. Meron kasing iba, umangat lang ng konti, ang tingin sa iba, parang langaw na, at ang tingin sa sarili, higante. Ang langaw po, kapag dumapo sa kalabaw, o minsan, feeling niya, mas mataas siya sa kalabaw. Kasi nga naman, siya ay nakatayo sa likuran ng kalabaw. Pero ang totoo, ang langaw ay langaw pa rin. Maaring lumilipad lang at tumataas ang tingin sa sarili. Sabi po ni G.K. Chesterton, one sees great things from the valley, but only small things from the peak. Yan ang totoo. Kapag ikay nasa baba, marami kang malalaking bagay na nakikita. Pero kapag ikaw ay nasa taas na at nilamon ka ng iyong kayabangan, magiging maliit ang tingin mo sa mga bagay sa paligid mo. In greatness and the experience of success, we should not fail to see the value and importance of small things that have brought us to where we are now. Tandaan mo, nakarating ka sa tuktok ng tagumpay dahil sa maliliit na bagay na dumating sa iyong buhay. Sabi nga po ni H. Jackson Brown Jr., great people enjoy the satisfaction that comes from doing small things well. Ulitin ko po, big things start from small beginnings. Huwag nating babaliwalain ang maliliit na bagay sapagkat posibleng sila ang magdala sa atin sa ating mga tagumpay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos po ang aming pasasalamat sa mga biyaya na araw-araw ay walang sawa mong binibigay sa amin. Makita nawa namin sa liwanag ng Ebanghelyo at sa mata ng pananampalataya ang halaga ng mga sa tingin namin pangkaraniwan, subalit napakahalaga pala. Matutunawa kaming maging tunay na katiwala mo sa paggawa kahit ng mga ordinaryo at pangkaraniwang gampanin sa buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung niyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay at mga kakilala. Let us not forget that evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, simula po bukas, November 1 hanggang sa November 9, magkakaroon po ng mga misa na binaryo para sa mga yumao nating mahal sa buhay dito sa parokya at dambana ni San Antonio ng Padua. Kung kayo po ay may mga sobre na nakuha o natanggap na kinasusulatan ng mga pangalan ng mga yumao ninyong mahal sa buhay, ngayon po ang huling araw ng pagsasubmit para may isama po sa mga misa simula bukas hanggang November 9 ang mga yumao ninyong mahal sa buhay na gusto nyong ipagpamisa sa mga Novena Masses. Wala po kaming hinihingi eksaktong halaga sa donasyon na pwede niyong ibigay. Ano mo pong halaga ninyong pagkakaloob, lubos po naming masasalamatan. Mga kapatid, sa darating pong December,
meron pong programa na ilunsad ang Dambana ng San Antonio na kung tawagin po ay Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Kami po ay naghahanap ng 1,000 families na bawat family po ay magbibigay ng 1,000 pesos for a bag of groceries worth 1,000 pesos para sa bawat pamilya, sa 1,000 pamilya po na ating tutulungan para sa kanilang Medianoche package pagsalubong po sa bagong taon. Kaya mga members of 1,000 Club, patuloy po ako nananawagan sa inyo at kung kayo po ay may mga kakilala, mga pamilya na interesado na tumulong din, kami po ay lubos na magpapasalamat sa tulong niyong bibigay. Meron na pong nagbigay, number 1 po, taga Mahayhay, number 2, taga Binyan. Ako po yung number 1, si Father Jamie po ang number 2, yung number 3 po, taga Pila, number 4, number 5, number 6, at nadadagdagan pa mula sa mga nagsisimba dito po sa Pila at mga taga Pila mismo po na nagkakaloob na. At umaasa po ako na aabot po sa 1,000 pamilya o 1,000 tao magbibigay ng 1,000 para ma-reach po natin yung 1 million. So we can give 1,000 bags of groceries for 1,000 families para sa kanilang Medianoche package. Ano man pong inyong bibigay na tulong, lubos po namin pasasalamatan. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng kapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.